Mayong buntagan ninyo ang tanan. Welcome here this morning sa atohang Sunday School time. Agi pagsugod ginahangyo na akong tanan sa pagtindog palihog ang mga atong kasing-kasing sa paghimayog pagdaig sa atong buhing Dios. Takna mag-awit kita pipila ka mga luwiton with our song leader si Brother Justin. Pero sa paghangyo kaniya sa pagari and lead us in our singing. Brother Justin, please. Good morning, everyone. Let's all pick up our hymnals and open to hymn number 55. Hymn number 55, When the Roll is Called Up Yonder. Number 55, verse 1, all together, sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in flesh shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there on the last verse. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then all of life is over and the work on earth is done. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Let us now have our prayer. Heavenly Father, this time we all commit sa among Ginoo pagkat-on usab sa imong balaan nga pulong, particularly diya sa libro sa pinadayag, or the book of Revelation of Jesus Christ. I pray nga by the Holy Spirit of God, ang kaalam, dili lamang Ginoo namo nga madungog, kundi mas masabtan pagyud namo ang imuhang mga pasidaad, mga butang sa mumuabot, o yanda mga mong kasing-kasing pag-usab sa pagdawat nini o pagbaton nini isip amohang pagkaon sa spiritual. Kinamong ginaampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Manglikod ang tanan palihog and welcome sa atuhang Sunday School time. Balik kita sa pinadayag nga na sa kapitulo 11 sa inyong mga Biblia, if you have your Bible with you. Sa makausap pa, atuhang hisgutan ang kining panghitabo. And what are these things nga dapat nato timanan in this lesson? So chapter 11 and in verse number 1 down to verse number 19. Revelation chapter 11 or kapitulo 11 sa atong mga Biblia palihog. From verse number 1 langat sa verse number 19. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 40 2 months. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days. So, kana siya, 1,000 o 200 o 60 dias. How many is that? 1,260 days. No? Gingon diri sa verse number 3. 1,260 days. So, para di mo maglibog, so 1,000 sa kalibo. Okay. Na ay gingon diha nga duha ka gatos. So 1,200. So how about kaning 3 score? Ang isa ka score that is equivalent to 60. Okay, so imo na siyang i-multiply 3 score days. Okay. So we find it here. And there are 2 olive trees and 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, 5 proceeded out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Grabe, no? Siguro magpatay. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will. And when they have had finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall come or overcome them and kill them. So murag
nagsugod na mag-imagine sa inyong una-una what would be the scenario unsay panghitabo nini. So padang kita sa pagbasa. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. Asa na tao? Dili. Verse 8. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they shall ascended up to heaven in a cloud. So nikayab sila, and their enemies beheld them. In the same hour was there a great earthquake. Mo siguro ning one big 8. Great earthquake. So mas stronger than gina-foresee sa technology or science sa atong present time, di ba? Great earthquake. Were slain of men 7,000. So the Bible says, and the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000. And the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. And the second woe is past, and behold, the third woe come quickly. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ. And he shall reign forever and ever. And the 24 elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces and worshipped God, saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings, and an earthquake and great hail. So may God bless the reading of His Scripture. 2 witnesses. Okay. Duha ka mga managsaksi. So, in that verse, ato nakita diri nga gilaraw, gi-describe ba kung magaw ka kaila ka kang nakipangutan-on nga tao ba? Kato siya, katong itumog buhok, ginalaraw nimo. O katong nay daghang uban, ana ba? Katong tangos og ilong, ana bidaw, no? Tung usay ka nang tang mudlat og mata o singkit og mata. You are describing a person kay ginapangita siya. Mubuon o dakoon, okay? Duwang tiil o bitaw, tao gyud. Now, listen. Gi-describe diri kaning duha ka mga managsaksi. Okay? Who are these personality o kinsa ni nga mga personahe? Sa Bible, daghang nga mga descriptive title nga ginahatag ngadto diha sa tawo aron nga mas mailhan usay
when the Lord Jesus Christ described himself as as our Lord, our great God and loving Father, and the Lord Jesus Christ even described himself sa mga butang kahibulungan. Now, kini nga mga duha ka managsaksi or two witnesses, dili ni sila musaksi sa panahon sa tribulation period. Marag kanang imo ang kanang usa ka Kristohanon nga magsaksi, magsangyaw sa pulong sa Ginoo, mo po na ilang himuon diri. Okay? Now, as we padayon ta ha, kani siya nga pagtulunan in the book of Revelation, bili ko na to, parenthetical, pasabot niya na, katong atong giisgutan nga mga kapitulo, kabahin pa to, sumpay pa to siya sa kini nga mga butang sa chapter 11. Karon, chapter 11, na kalabutan nga tuda sa chapter 10. Mo lang tawag nga parenthetical, no? I-insert sa kay hisgutan nato ni pero na kalabutan sa chapter 10. So, diya sa chapter 11, verse number 14. So, mo kana siya ang particular verse nga naghisgot pa kabahin sa chapter 10 o parenthetical sa chapter 10. Now, when the mighty angel declares, no, iyang gisulti, iyang gipahayag nga hapit na gyud ang katapusan. So daghang man gyud ta madungog usay hapit nang katapusan. Ang tao magsulti hapit nang ang Biblia mingon ang tao mo claim hapit nang katapusan. But here it is the angel of God in that period of time sa tribulation ha. So kung maghisgot ka nga karon nga panahon, karon nga siglo, karon nga time nga hapit ng katapusan, no? So taas pa kayo nga hisgutanan. Okay? Pagtalikod na mo sa inyong mga sala kay hapit ng katapusan, no? Usay indirectly nasultihan nimong tao na dapat mutagad sila sa ilahang kinabuhi nga maghunong na sa pagpakasala, maghunong na ngadto diya sa pagigugma sa pagpakasala kay maabtan gani ka o oras ni mga mamatay ka nga wa ka pa kahinulsol. That is one of the lesson nga ginapaabot. Pero pag ingon diri nga the end is near, apan muhisgot pa o may mga paghukom. So when the angel declares that the end is near, sumpayan pa na o mga daghampag severe pa nga mga paghukom. Okay? So, taliwala nga ito diya sa mga gihatag nga paghukom sa Dios. Chapter 11, usahay mo yung nga, one of the most difficult chapter nga hisgutan. Ano man? May mo claim ni ini nga labi na kuno mga personahe nga naa dire na ay mga naga-claim, no? Na ay mga pagbungat nga ito diya nga kani siya. It refers to someone else other than what a particular or exactly what the Bible tells us to know. Now, sa verse number 1 to verse number 2, na diha ang pag-measure bitaw, imong takson ang kasi nasabtan nato ni no, kining pag-restore nato diha sa templo sa Jerusalem, no? The temple of the Hebrew people or Jewish people. So, sa dihang giingnan si John the Beloved, nga to measure, kaning templo ha, ginatawag na siya nga tribulation temple, no? Kay pandayon ka na sa diha, ibugna, no? Ngadto diha, no? Kabayon ka na sa Galigson in 7 years diha sa Jerusalem. Na ay templo sa Dios. Templo sa mga Hudyo. Now, kung masubay kita ngadto diha sa mga panghitabo, that is what we call chronology of events in this chapter. So, sa chronology of the tribulation in chapter 11, na ay taliwala or in between sa trumpeta bitaw, the 6th and 7th trumpet judgment. So,
when the trumpet was sounded, or is sounded, na yung mga paghukom o corresponding ang mga judgment. So, taliwala niya sa 6th trumpet o 7th trumpet, diri ni ang pag-ingon, pag-isgot sa Ginoo nga, na templo, and that is about to dedicate or rededicate. So, na may templo sa Old Testament. So, napukan man to siya, di ba? Nakatunan to last Sunday. So, i-rededicate kini siya kay adunay i-restore ang animal sacrifice, i-restore ang pagsimba o ang pag-worship with the Jewish people. Then later on, mapukan gyapon ni siya, no? By the Antichrist. Okay? So grabe ang kung yung tanaw nimo ang series of events ni ini, it is more than just kana makita bitaw nimo nga mga panghitabo. Sanang normal nga panghitabo sa kalibutan. But this is beyond normal. Okay? Now, the power of the Antichrist versus the power of the one true God on display here. So, ang tao nga makasaksi ni magunon nga mas gamanan ang yawa o ang Antichrist kaysa sa Dios. May mga panghitabo nga i-establish nga to sa Antichrist aron nga mailhan siya o ma-recognize siya nga ang mga katawhan mahadlok kaniya mo to niya labaw nga to diya sa pagtuo sa Dios. Then God will overpower him. Now, karon may mga spekulasyon with regards nga to diya sa rebuilding of the temple. Ang uban, and these are the things some others believe, no? Some other believe nga pag-rebuild nga to diya sa templo, traditional nga site nga to diya sa temple at the Mount of Jerusalem. Kung mo makitaan karon, there is no such temple for the Jewish people nga naa diya sa maong area. Unsa imo makita diya karon? Sa Israel. Kita mo sa kanang Google Map. Kita mo ng Google Map ba na unsa Earth Google. Try to find Israel, Jerusalem, particularly ihatag niya kana nga area ug naa diay ginatawag Dome. That is Temple of Omar, no? Dome of the Rock. So mo na siya ang a Muslim shrine. So mga Muslims were allowed there, no? So kung i-attempt pa na sa mga Hudyo i-rebuild, i-attempt na nga i-rebuild ang templo sa mga Hudyo, so kanang nga templo that is in existence karon will be trampled. Okay? Ilisan man sa Dios. Now, na-mention dire that the Temple Mount that adunay size ka na siya kung atong imagine pila ng 35 hectares or acres, no? Lapad siya, no? Ang kana siya nga area, no? So adunay luna gyud that the Jewish people intended to build their temple, no? Now kung ato may sayran adunay panagbangis or kanang when it comes sa territorial claim. Okay? Karon that territory, that area gine-claim mostly sa mga Islam religion. Okay? Pero time will come na kana siya i-vanish sa Ginoo, no? I-reveal na niya diha. Okay? So with that, no? Ato kita sa mga panghitabo in that particular chapter. Ato kita sa three witnesses. Sa two witnesses. Kaning two witnesses in verse number 3 to verse number 12. This is when the Lord declares His power. Iyang i-enable kini ang mga dili basta-basta galigson nga mga managsaksi lamang. They have their power nga if somebody maghilabot kanila, mubalo sila, gani giingon diri sa Bible nga kinsa man mag-attempt nga hilabtan mo o patyon mo kayo, yana gyud ka grabe na ang kahimtang during that time, no?
Karon ang mga witnesses o ang mga magwawali karon sa asa nga lugar ginapamatay, di ba? Ginasunog, ginadautan, no? Labi na gyud katong area nga diin totally ginaban, no, ang gospel of Jesus Christ. But here, lahi. God will empower them and God will declare ug tagaan sila og gahom. Unsa nga gahom? No? To destroy someone who will attempt to stop them during sa period nga din sila managsaksi. Nindot ano? Mingon ta. Tagaan ko sa Ginoo gahom nga mo saksi ko dito sa mga lugar nga diin critical na they don't accept the gospel of Jesus Christ. Kay kasagaran palayason ka o awayon ka, i-persecute ka. They will stand against their enemies during the time. So when they preach for 3.5 years, tulo katuig og tunga, mo-preach sila. Pangutan na karon. Mga tinuod ba ni sila nga mga tawhana? Mga tinuod ba ni sila mga tawo? Usay, some would refuse to accept nga kini nga mga statements literal, and then they will even believe that it is just a spiritual passage nga adunay konklusyon nga kining duha ka mga witnesses by the grace of God and by the law of God in the Old Testament. Pero kung ang tanawon ang description ba, ano ba daw sa akong gingon ganiya, ang description, ang paglaraw sa tawo nga ni duha ka individual na sila'y ginatawag prelude interpretation. Basahan na to sa verse number 3. Chapter 11, verse number 3. And I will give power unto them who unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 days close. So, kung imong isum up na siya, that is equivalent sa tulo katuig og tunga. Okay, days man. So, para di na mo maglibog. Tulo katuig og tunga. So, gingon diri sa Bible, kani nga mga duha ka witnesses, they are to be literal gyud nga mga tawo. Literal gyud nga mga tawo nga makadungog, makatandog, no? Na ay ano bitaw? Siyempre, kinsa may. Because the Bible, they will be hated here. Patyon gani sila. So, kung dili na literal as being described here, who are these people? What are these things? So, busa, literal kani siya nga mga tawo. Okay? So, nasa physical bodies, of course. Makitaan sila. Madungog sila. Pwede sila pasakitan. Mugani nga giandaman sila sa Ginoo gahom no for their protection and also to destroy these people as part na to diya sa paghukom sa Dios. You know? Ano bitaw magwali ka sa pulong sa Ginoo? Nya di ka maminaw tapos magbiay-biay ka. Takigan kag kalit. o magkurog kag kalit usay magwali ka diya sa kanto o diya sa streets. Nya batuon ka na. Kani dili nimo mahimo sila. Okay? Mairita man sila, masuko man sila, and they will kanang magbaton sila pagdumot ba. Siguro annoying na para sa ila ang madungog nila na ang kada na lang sa sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Madungog nila kini nga mga managsaksi, no? These are missionaries actively preaching the message of salvation. Now, the message of God. Kung ato makita dire, they have physical bodies, they can be hurt, na sila'y sinila, okay? O imposible nga leksyon nga makita nimo kana just referring to the law and grace kung imong tanawon, no? Because other believe kana siya nagahisgot kana sa balaod og grasya sa Ginoo kining duha ka witnesses. So layo man dire kung atong tuuhan because these are physical being, this are person. Now, duha ka mga managsaksi, okay? Sige daw be. Kanang ayo sa mo
kalaay o ano ha, just bear with me, no? Kanang lingkod mong tarong, paminaw mong tarong, kanang kung di ka mo maglingkod tarong, katulugom mo ana ron. Ha? Katulugom mo ana ron. Paminaw mo ha. Now, the two witnesses of the Lord here, gingon din nga, but God will give them or describe here nga mga tao. Who are these? Una, ang description nga na-identify sa kini nga libro, there is olive trees and there is lampstand, there is candlesticks. So, kaning olive o lampstand denotes, nagahisgot ka na siya sa mga particularmente Jewish people. Okay? Mga Hudyo. So, these are symbol nga gigamit nga diha in the Old Testament. Though there are reference here nga atong makitaan, apan ang ilang ministry, tanawan ninyo ang ilang ministry. Okay? They both parallel o nagahisgot sama kang Moses o sama kang Elijah. Okay? So, the Bible says in verse number 3, and I will give them power, give power unto them, and they shall prophesy the 1,203 days and clothed in sackcloth. These are two olive trees and two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth, and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in his manner be killed. These have power to shut heaven. Okay? Katubi to si Elijah nga, gingon niya nga, for 3.5 years, nga walay ulan. Walay ulan. No? O gingon po diri sa verse number 6, muna yung lang description. And have power over waters to turn them to blood. So panahon ni Moses, he is the only man of God nga giallow sa Ginoo nga mag-demonstrate kini siya nga gahom. So unique, no? So it all described to both of them, si Elijah o kang Moses. So nga, paano may tabo nga, mabuhay nga matay naman to sila. And there is the power of God being displayed here. No? When John the Baptist in Matthew chapter 11 verse number 14 nag-ingon, Elijah, if we receive it, meaning accepted Jesus as their Messiah, this is when Elijah has also predicted or iyang gi-prophesy, and Elijah also would come, pero dito na sa tribulation period mahitabo. So busa, kini nga mga managsaksi, si Elijah, kung unsa man, asa man sa gilubong, banahon siya sa Dios. Or someone like Elijah. Okay? So daghang nga mga spekulasyon when it comes to this. But there is another witness. Ang uban nagtuo nga kini kini siya si Enoch o kini siya si Moses. Apan daghang common things nga hisgot diri kang Moses. Okay? Sa verse number 6, naghisgot ka na siya nga waters turn to blood and smiting the earth with plagues. So, mahimduman nato si Moses, di ba? Sa kini nga description. Okay? But for sure, it is only God who knows everything about this. Okay? When Enoch also qualified po sa kini nga description, kay susama kang Elijah, na-translate man si Elijah, wa sa kagigpata, wa sa namatay physically, and did not die a normal death, si Elijah. Apan si Enoch, the Bible says, dili man siya Diyo, kung magtuo ka nga si Enoch baya, dili Hudyo. Pero kini nga, two witnesses, certainly mga Hudyo. Okay? So, the Bible gives us this description. Ingon pa sa one of the great or one of the good writers sa mga commentary sa Bible, si Dr. Vernon McGee, no? Nagtuo siya nga kini nga mga witnesses is John the Baptist,
as the forerunner of Jesus Christ, mula ni ilang mga attempts, no, with their interpretation, no. Now, there are others na nagaingon, these are unknown witnesses. Okay? So, let us stay on that theory. Okay, kung atong dogmatically atong i-apply na si Moses yun na o si Elijah na, wala man digi ingon sa Bible. But with the description they have, possibly, no, that God will recreate or resurrect. Wala imposible sa Ginoo. Diba? Now, with the power nga gihatag sa Ginoo, itugot sa Ginoo. So balik ta dito. Dili na itugot sa Ginoo nga iyang mga duha ka, yan na naka-importante, yan na nakabililon baka. Alam ka sa karon, so pila na ka siglo o pila na ka centuries. Daghang nga mga magwawali, biktima ngadto diya sa mga executions because they were persecuted severely. Pero dili itugot sa Ginoo nga magian ni nila, although nga sa later part itugot sa Ginoo. Okay? Pero na-twist at the very time nga itugot sa Ginoo nga magsaksi sila for that period of time, 3.5 years. Gabi, no? While nagawali sila, niya na day magdakop sila o unsaon sila, attempt sila nga patsyon sila, they can retaliate sila o makabalo sila, maprotektahan nila ang ilahang kaugalingon. And that is God's power and protection for them. No? So far destroys those who will attempt to persecute these two men. Gabi. So, these are many evidences. Mugawas ang kalayo silang baba. Alright, to destroy men nga mag-persecute nga na kanila. No? So, there are things nga dapat nato isayran, no? With these two witnesses. When God declares His power, that is God's protection. Assured here, ang protection sa Ginoo gihatag ato diya sa mga managsaksi. The same thing, or the same protection, nga i-preserve ka sa Ginoo. Maganda nga, kung dili man nato kanang masinati gyud like these two witnesses nga, naagid sila ang gahom. Still, the very assurance nga ang Ginoo naghatag gyapon og paglamdag og protection sa mga magwawali niya even at present time. Okay? So, as you observe here in verse number 7, the Bible says, and when they shall have finished their testimony, notice? So, naitagal, no? When they have finished their testimony, the beast, so dili lang itong mga ordinaryong tao during that time nga run havoc, kay gusto nila paktyon ng mga tao, and they cannot do it. But the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them. So napay gira, napay pakimbugno. So with these two witnesses, batok kadto di sa beast, asagikan sa bottomless pit. Now, this is still under the hand of God. I-allow sa Ginoo that the devil will attack and kill them. So, it will be displayed all over the world. Nga na-overcome sa yawa kaning duha ka mga witnesses. So, mutuo na po ni mga tao nga ato aramanday nga ato ang manluluwas, mingon sila. Limang gana, no? Nga gabi nila attempt, nga dili gyud nila matandog, dili nila mahilabtan tong duha. These are common people. Bisan pa mugamit sila og ilang hanganib. But only the beast that God will allow to destroy these two witnesses. Og mamatay sila. Apan tanaw na to'y kaleksyon when the people believe nga human na gyud sila, mingon na sila. Niabot na gyud ang panahon nga dugay na namo nagantos mi aning mga tingog o nagantos mi ning ilang panulting because they won't believe that. Paminaw sa mga kadaghanan sa mga katao, even the devil himself nga nabatunan nila ang kadaugan. So adunay pista nga may tabo, no? Pag sa ulog, grabe. Sa Jerusalem, people will celebrate. And all over the world, people will celebrate. The Bible says, allowing God,
their deaths, na purpose ang Ginoo nini. In order for them to make or to become greater, ang mga tao dili na ang mga tao siguro di naman aludon siguro kay patay dia duha ka buok. Kanang grabe ilang dumot ba? Nga magantos diha, no? Maglata diha nga makita na to nga identify sila nga mo na sila ang mga duha ka mga managsaksi. Alamang kana? Okay? So, makita nila nga anam-anam nagkadunot na ang lawas sa duha ka managsaksi. Apan, tanawan ninyo. God will resurrect them. God will give them a new life. Mo na ang ginaingon sa bulong sa Dios. Nga mamahimo silang even more greater witnesses. Kay mas magpadayag ang gahom sa Dios kaysa sa gahom ngadto di sa yawa. Di ba? So after the two witnesses are killed, their bodies are allowed to lie in the streets. 3.5 days as a sign of defeat. As a sign of defeat. So, tibok kalibutan, so i-broadcast mo na. No? Sama na karon, no? Ang mga panghitabo sa laing nasod, may bawa na karon, bisa pa usay late naman na, no? Pero usa na ay mag-broadcast live through social media. So, that will guarantee nga ang coverage nga to diha in televisions, in many satellites connected all over the world, masaksihan ang kapildihan nini, ang kamatayon kini. And the world will proclaim, or the world will claim that victory over them. Apan, sabi ninyo, mismong Diyos, dili naman niya kinahanglan gamiton kining media men o platform para i-broadcast or ipa-bayag kini. Why? Because nowadays, there are crimes, disasters on TVs nga imo makitaan on social media, so sa inyong mga gadgets, di ba? Usahay ginagamit ka na siya nga platform para pagdaning at kundi sa mga katawan all over the world to either celebrate or condemn, di ba? Naay nga na, kung na may mga panghitabo dito niya, i-condemn na ron sa mga pro-life. Tibok kalibutan na, musakdag na, muuyon ni ana. Okay? So the same thing that will happen to this. When the world rejoices, magkalipay siya tungkol kay namatay kaning duha ka witnesses, that only reveals, no? Unsa may pasabot niya na? Grabe kabugat ang sala sa kasing-kasing sa mga katawhan, the degree of sin and rebellion sa tibok kalibutan mga katawan niya na. Celebrating the death of these two witnesses. Okay? So, morning usa sa kalipay sa mga godless individual or godless world over the death of these two witnesses. So, grabe ang patay. Remember the death of Jesus Christ? Grabe ang celebration sa katong gusto mong patay niya. Okay? Grabe ang impact. No? Grabe ang kalipay, pero when God was resurrected from the dead, walay nakapugong sa ilang gahom. The same thing that will happen. Their victory sa Rolante. No? Ang ilang kadaugan, puro tanan pakyas. They cannot oppose God. They cannot prevent kung unsa ang himon sa Dios. But they will witness their own defeats batok kadto diha sa gahom sa Dios. So time will not permit us so much of this discussion. Inana kita sa as maybe 15 na. We will continue our discussion about this, no? So ingana ka lisod ang book of Revelation to discuss more, no? Para mas masabtan nato. So dili pwede nga ano bitaw maligo ka para mohinlo ka gumod jud ka, di pwede madalag sa kakabo. So banwas gyud todo, no? So let us end here. Magampo ta. Ginong Dios ug langit non na mga amahan.
Sa makausap pa, daghang salamat nga kanimong balaan nga pulong dasig ka namo. Nag-aabli sa among una-una ang kalimpatakan nga ang imong gahom mas labaw sa gahom ning kalibutan o labaw sa gahom ning yawa nga buot magapukan ka namo. Salamat sa dako nga paglaom o kinabuhi nga magihatag ka namo. And today, as we worship, as we bring all the glory and honor of our great God, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all.